Maitanong ko lang kasi ang mga mambabatas natin ngayon, nandun nga sa salitang Tagalog, mambabatas, di ba? Pero iba-iba yung kanilang nagiging trabaho po. Merong tagabigay ng ayuda, iba pang mga trabaho. So sa tingin po ninyo, ano lang ba ang dapat na maging trabaho po? At nakikita nyong possible, pwede ba itong ipasa natin? Or kung ano ba, pagbabago ba sa konstitusyon, na dapat ito lang talaga yung trabaho ng mga mambabatas, both senador at mga kongresista. Unahin natin muli si Ginong Jose. Bilang hinalal silang mambabatas, hindi dapat ipagmayabang na mayroon silang nagawang batas. Dahil kaya ka nga hinalal para gumawa ng batas. At hindi lang paggawa ng batas. Dapat yung batas na ginawa mo, nasiguro mo ba na yung batas na nagawa mo na-implement, naramdaman sa taong bayan? At yun ba talaga ay pinakinabangan sa lahat na hindi lang ginawa mo ng batas para gawin mong parking area? Ngayon po, matunog na pinag-uusapan yung GAA, yung budget 2025 budget regarding dito sa BICAM. Sa tingin nyo po, sa inyong opinion, sa nangyayari ngayon, meron po kayang nangyayaring kabulastugan sa 2025? Sa akin, ang budget ng 2025, napakalaking anomalya. Una, hindi pa sila nakontinto sa 89 billion doon sa PhilHealth na gusto sanang kunin. Dinagdagan pa. Siniro pa talaga ngayon. Bakit? Gusto nilang pagsamantalaan. Dinaan ko na nga lang sa biro ng Pilipinas, multiple rep na ito. Wala lang nagre-reklamo. Pero ito na yung panahon ngayon. Dahil yung pagsiro sa PhilHealth, gusto nilang patayin ng taong bayan. Tama naman yan. Yung member ng PhilHealth, hindi sila nagsasaper. Ang nagsasaper dyan, yung mga indigenous people na nandoon sa mga kabukiran na wala silang panggastos. Ulitin ko ulit, hindi dapat magdusa ang taong bayan na walang pera, na hindi nila kasalanan na wala silang pera. Dapat agapan ang PhilHealth natin na magkaroon ng budget na wala nang magbabayad dapat sa ospital. Yun ang tama. Sasangayon po ba kayo na isa sa batas na ang mga korap na politiko ay paparusahan ng firing squad? Hindi ako against doon sa ditay o firing squad. Mas gusto ko yun. Pero dapat dumaan sa proseso. Mayroon tayong kuha, mu-audit sa kuha, pag-explainin. Kung yun ba ay may nakaligtaan siya doon sa reimbursement. Ngayon, pag plansado na lahat at yun talaga ay ninakaw niya, mas mahal ko ang mataong bayan na biktima niya kaysa doon sa taong ng biktima. Hindi mahalaga sa akin yung ng biktima. Dahil kung siya ay papayagan kung habang buhay na nambibiktima doon sa taong bayan, habang buhay yan na malagi siyang manluloko dahil walang death penalty. Ngayon, kung mayroong death penalty, mag-iingat siya sa kanyang ginastos. Dahil yan ay pira ng taong bayan yan, dapat pag-ingatan. Dahil ang amo ang taong bayan, hindi kaming hinalal doon sa Senado. Dapat irespeto kung anong karapatan noong mga mamamayan. Dahil yan ay buhis, kailangan ingatan, kailangan magamit sa tama na hindi pagsamantalaan. Kaya dapat lang yung isang taong politiko, mapolitiko man o sekretary o ano man, nandoon siya, naapuin sa gobyerno, na nagnakaw, kahit piso, kailangan mananagot siya. Ano po yung gagawin ninyo sa pagka senador nyo para yung mga bata masuportahan para hindi ma-recruit ng mga NPA? Para sa mga bata, ang gusto ko dyan, mabigyan sila ng shelter doon sa malapit sa eskwelahan para pag-eskwela nila, hindi sila mahirapan. Kasi isa rin ako sa biktima noong pag-aaral ko na 4 kilometro ang nilalakad ko. Tatawid pa ako ng ilog, napakahirap. Kaya ako hindi nakatapos pag-aral. Pangalawa, dapat ang edukasyon, dapat patugunan ng pansin ng gobyerno. Dapat hindi magbabayad. Dapat libre. At ako nga, sa ngayon, manalo man matalo, mayroon na akong project, mayroon na akong proyekto na piniprepare. Mayroon ng 7 hectares, 2 hectares para doon sa eskwelahan, 5 hectares para doon sa hospital na libre. Kasi gusto ko makita ang Pilipino na safety
na kahit sino na pumunta doon sa lugar ko na kung saan yan patatayuan ko, kailangan magamot siya na wala siyang babayaran. At yung eskwelahan, nandoon din katabi para yung mga estudyante nandoon sa kabundukan, hindi na kailangan lang pumunta sa syudad para magpakahirap mag-aral. Walking distance lang nandoon na. Pero yung hindi maiwasan, yung barangay na malalayo talaga, ang eskwelahan, kailangan may shelter na dapat nilang matulugan. Na yun ay kailangan din natugunan ng pansin. Pero hindi ko naiasa sa gobyerno kung sakali ako may halal. Dahil mayroon na po akong napag-isipan kung saan ko kukunin ang budget para sa shelter na tirahan na hindi lang sa estudyante, kung hindi para sa guro na malalayo. Kaya doon sa paglalakbay ko, mayroon akong nakikita na eskwelahan na Puragaba, kung siya ay daanan ng ulan, baka yung estudyante hindi na magkadaugaga doon sa pagkuha ng dahon sa saging para lang siya hindi maulanan. Kasi open siya. Nag-aaral yung mga estudyante nandyan sa tabi ng kalsada. Hindi ko lang banggitin kung nasaan yan, dahil last week nadadaanan ko yan. Dahil naging kontrobersya din po ito, considering lalo na sa Kongreso, both sa Senado and sa Kamara, dahil lumabas po yung issue patungkol doon sa liquidation by certification, doon sa kanilang mga budget. Ang mga taxpayer, mahigpit ang gobyerno. Dapat magbigay ka ng resibo, tututukan saan napupunta yung mga transaksyon ninyo, istrikto, naghahanap. Kung hindi magbayad ng buwis, talagang hahabulin ka. Pero pagdating sa kanila, liquidation by certification lamang po. Kayo po ba ay pabor dito sakaling kayo, kung papalarin kayo, ay magiging kabahagi po ng Kongreso at ito yung sinasabing existing ngayon, yung liquidation by certification lamang po. Ano po ang masasabi nyo rito? Isang minuto. Unahin muna natin, Sir Jose. Ako, against ako sa certification kasi hindi malinaw yan. Pangalawa, ano ba ang dapat nilang pagtuunan ng pansin? Kasi kung mayroon man silang pinag-aawayan sa Kongreso na dahil doon sa 1.25, bakit di natin halongkatin yung bilyon? Kung mayroon tayong hahabulin, kung mayroon mang may mananagot doon sa 1.25 million, ay dapat natin panagutin. Pero number one natin panagutin, yung naglustay ng bilyon na mayroon ngayong lumabas na 449 point something na insertion pan, at yan po ay liquidation lang din yan. Saan po yan napunta? Hindi po yan malinaw. Kaya sinasabi ko, ulitin ko, kung kami mahalal, nagnakaw ka ng piso at nagnakaw ka ng 1 milyon, tudas ka pag nakaupo kami. Sigurado, firing squad ang abutin mo. So wala yung tanong sa mga senador na kung bakit ikot-ikot na lang yung nangyayari sa gobyerno ng Pilipinas. Bakit sobrang tagal na nila sa kanilang mga serbisyo, bakit hindi pa rin nila matanggal yung korupsyon? Bakit andyan pa rin yung mga korap na alam naman ng lahat ng Pilipino na kung sino yung mga korap, which is andyan pa rin sila. Bakit hindi pa rin nila matanggal yung ganyan? Sa akin, ang sagot ko dyan, gusto mong matanggal ang korupsyon? Ito na ang panahon para matanggal ang korupsyon. Dahil mayroong sinusulong na batas na hukom bitay si Attorney Vic Rodriguez, I will suggest to Attorney Vic Rodriguez, ang nakaw ay nakaw, mapiso man o 5 centavos, nakaw. Hindi na natin ilalagay yung specific na sinasabi niya na presyo na bago ka makulong. Ngayon, may suggestion ako, kapag nagnakaw ka maski piso, bitay ka, hindi kagaya ngayon. Nagnakaw ka ng 50 milyon, hindi ka makukulong kung hindi tanggal ka lang sa serbisyo. Wala pong bitay. Ngayon, gusto niyong mabago? Iboto ninyo ang taong dapat iboto. I-research ninyo. Hindi ko sinasabing iboto ninyo ako. Hindi ko sinasabi na ako yun. Kung hindi, kayo mismo mamili. I-research niyo ako, sino ako, anong pinaglaban ko. Dahil kung oras na nandoon ako sa Senado, yan ay kailangan gawin na maisusulong yan at maipasapasang batas na yan. Dahil kailangan, ngayon, lahat ng korap, kailangan bitayin natin yan, kagaya sa ibang bansa. Ubusin natin yan kung inakailangan. Dahil sila nagpapahirap sa taong bayan.
Nandito na itong mga transport nila sa sektor ng transport natin, no? Idugtong na lang natin kasi nabanggit mo na rin ito kanina ninyo, ang PUV modernization, yung consolidation. Kasi maliban dito sa motorcycle taxi, na hanggang ngayon ay wala pang malinaw, matagal na silang puro pag-aaral pa lamang, hanggang ngayon wala pa silang matino kung maggagawa ba ng batas o kung ano pa. Itong PUV modernization din ay marami ding tumututol dito, marami ding pumapabor. Ano po sa tingin ninyo para sa kabatiran ng ating mga kababayan dito sa PUV modernization? Napapanahon na ba ito? Pabor ba kayo sa PUV modernization pero kailangan pa ng panahon? Sa akin, I will support sa sinasabi ng ating mga kaibigan. Tama naman, suportado natin ang modernization program ng jeepney. Pero uulitin ko uli na ang prangkisa, tama yung sinasabi niya na voluntary consolidation. Pero kung sa akin, hindi ko i-consolidate. Bakit? Kapag i-consolidate ko, may mamumursento. Uulitin ko lang uli na ang prangkisa ay benepisyo ng lahat ng Pilipino. Bakit po kailangan mong pilitin ang isang mamamayan na gusto niyang mag-operate ng sarili, na wala namang nakasaad sa batas, na ikaw kailangan mong sumali dito sa kooperatiba. Nang para yung kinikita mo kukomisyonan at yung pambayad mo tuloy doon sa monthly, hindi na matutustusan. Kaya kung ako, sa akin, bubusisiin ang batas, dapat i-award doon mismo sa sariling kumuha ng jeepney para makakatulong sa pamilya niya at hindi masasara at mayroong mawawalaan ng trabaho. Dito kasi sa atin sa Pilipinas, lumalaki na community natin ng mga riders. Well, in fact, meron tayong 4 na, no? 4 na hailing app na ginagamit ng mga motorsiklo dito sa Pilipinas. Of course, kanina I heard na mayroon kayong binabalak diyon sa sa mga motorcycle riders, no? Pero be specific. Ano po ang pinakamaganda na po pwedeng magawa natin na tulong sa mga riders para kumita-kita naman sila? Kasi ang reklamo nila ngayon, kulang ang kinikita nila. So now, tapos nahuhuli pa. Now, ano po yung pinakamaganda, very specific, na programa na maibibigay natin sa lumolobo na community ng mga riders? Ako sa tingin ko, ang pinakamagandang solusyon nitong mga riders natin, kung ang LTFRB magbigay siya ng prangkisa, dapat hindi idadaan sa apps. Idiretso doon sa motorcycle na kung sino ang may-ari, dahil para hindi na siya makukutungan, wala nang iba pang makikinabang sa kinikita niya, dapat direkta na sa kanya. Dahil ang batas, malinaw ang batas kahit saan natin tingnan. Hindi ako abogado. Pero yan, noong panahon, ang prangkisa ay ang nagbibenefit yan ang taong bayan. Yan ay i-award doon sa may gusto na mag-operate na yan po ay walang bayad at yan po ay libre. Bakit ngayon pinakinabangan na kung sino-sino? Dapat ibalik natin, i-implement yung tamang batas, ibigay doon sa taong nangangailangan dahil siya dapat makikinabang na walang mamumursinto kung sino man. Kung ako may halal, pipilitin ko yan maisa batas na itong mga rider na ito, ibalik sa dati, i-award ang prangkisa sa kanila individual. Kasama na yung jeepney. Pinag-uusapan natin patungkol sa transportasyon, no? May follow-up ko lang kasi nga marami dahil sa traffic kaya maraming mga motorista ngayon, no, nagmomotor na. At compare sa magko-commute para hindi na masyadong mahabang pila. Pero ang problema, traffic pa rin po. Masyado nang marami yung volume, lalo na dito sa Metro Manila. Sa tingin po ninyo, paano po kaya natin masusolusyonan? Kung kayo po ang makakasagot nito, paano natin masusolusyonan ang problema sa traffic? Ilaban, bilang chairman ng Transport Alliance, matagal ko nang ipinaglaban yan sa EDSA. Hindi totoo ang bus transport ang nakaka-traffic. Kaya nag-suggest ako doon, nabigyan ng isang length. At ngayon, nakikita naman natin. Hindi dapat pagbawalan ang malaking sasakyan. At dapat, tama naman sinasabi ng ating isang senador, na dapat yan ay ang transportation natin ay kailangan natin na i-upgrade. Kailangan natin na pagandahin. Dahil kung yan ang mass transport natin ay maganda,
wala na pong magdadala ng kotse dyan kung hindi sasakay na po dyan. Lalo na yung railway natin. Napakahirap sumakay. Pipila ka ng ilang minuto kung kailan ka na magmamadali. Dahil ang ginawa sa atin ngayon, hindi ko alam kung anong nangyayari dyan, paikot-ikot bago ka makakasakay. Pero sa ibang bansa, ako hindi pa ako nakakapunta, doon lang sa picture, hindi ganun kahirap sumakay. Dito lang sa Pilipinas mo makikita na lahat may gustong kumita. Hindi lang ako, nagtitimpi na ako dyan bilang transport chairman. Dahil noon, pinagbawalan na yung bus dito. Kung sino man mananalo na bilang senador, dapat ang mga rider bigyan din ng pansin. Dahil siyempre, tulad ko, araw-gabi ako bumibiyahe. Papahinga lang ako sa hapon. Tapos biyahe ulit sa gabi. Tapos pahinga ulit sa madaling araw, biyahe ulit sa umaga. Ang inaalong namin nga, yung lagi na sa mga checkpoint, number 1 kaming pinapara, abala. Sa akin, para sa mga driver ng mga motorcycle, ako hindi naman ako against sa checkpoint. Kasi ako bilang member ng militar, napakadagal ko doon sa serbisyo noon, okay naman yung pag-checkpoint. Lalo na ngayon sa nangyayari natin sa ngayon, itong gun ban, okay yun siya. Pero kung wala ka namang nakita na violation doon sa isang riders, at the same time, ng mga nakaraan, wala pa itong kumilik checkpoint, nandyan na yan. Ako against ako dyan. Bakit? Anong mayroon doon sa riders na lagi mong paparahin pero yung four-wheel hindi? Dahil sa totoo lang, mas maraming kriminal na nandoon sa four-wheel kaysa doon sa two-wheel. Bakit hindi mo pinapara? Dahil ba dito, maliliit lang ito? Ngayon, mayroon akong planong isusulong na batas nitong mga animal na nandiyan dyan na gumagawa ng kalabagan doon sa batas na dapat protektahan. Ang itong mga riders na nandiyan dyan, na hindi naman mga kriminal, dapat yan isulong ang batas na itong nagkamali sa paghuli, ikukulong natin sila. Kailangan protektahan ang bawat Pilipino dahil sila nagsiservisyo para sa bayan. Hindi dapat sila pinagsasamantalan. Pangalawa, itong PhilHealth, tama yan na palawakin ang serbisyo, hindi sa pagyayabangan. Dahil ang PhilHealth ngayon, may utang sa private hospital na 1.25 trillion na tinatago sa taong bayan. Paano may upgrade ang serbisyo kung ganito ang gagawin sa ating PhilHealth? Dapat ang tao, ang Pilipino, hindi dapat siya magmakaawa sa isang serbisyo ng gobyerno para lang matugunan, malibre ang kanyang buhay doon sa ospital. Dapat ang isang Pilipino magkaroon siya ng libreng hospitalization. Dahil sa ibang bansa, pag pumunta ka, kahit Pilipino, kang nagkasakit ka, lalabas ka, wala ka ng sakit at wala kang babayaran maski piso. Ano po ang inyong tatlong pangunahing plataporma na tututukan kung kayo sakaling mahalal sa Senado? 2 minuto po, Sir Jose. Magandang gabi sa ating lahat. Una, tututukan ko ang pag-ataas sa antas ng magsasaka, lalo na sa manggagawa na kailangan magiging regular at pantay-pantay na sahod sa buong Pilipinas. Maraming salamat. Yun lamang po. Meron pang at least 2 priority. Top 3 po. Pangalawang priority, pag-upgrade noong mga agrikultura na dapat sila matulungan yung mga magsasaka, mabigyan ng libreng binhi, mabigyan ng libreng abono. Sa buong Pilipinas na dapat pwedeng pagsakahan, dapat gawin natin. Dahil sa ngayon, shorted tayo sa pagkain. Yes sir, ako malaki rin pamasalamat ko sa Isiminay dahil ito yung kauna-unahang channel na nag-imbita sa akin na makilala sa buong bansa kung ano yung mga plataforma na dapat yung isusulong para sa taong bayan.